umaga ng Disyembre, sa Ilog Pasig ay sumasalunga ang Bapor Tabo. Lula nito sa kuberta sina Don Custodio, Bin Saib, Padre Irene, Padre Salve, Doña Victorina, Kapitan General at Simon. Ang bagal naman ng bapor na ito. Ano ba naman ang mga Indio? Dito pa sa ilog naliligo at naglalaba. Mga peruwiso sa mundo. Umagang-umaga sinisiran nila ang araw ko. Mga pising Indio. Kapitan, bakit sa bahagi niyong pumupitong mga halal mong tauhan? Dahil ako ron, senyora. Hay naku! Ang itlog Pasig ay masyadong paliko-liko. Kailangan ituwid ito. Dapat itong ituwid. Dahil dito ay mas bagal ang pag-usad ng bapor. Tama, dapat natin nila ito ng paraan para palalimin ang ilog. Tungkol sa agham-ham, alam mo ba kung sino sila? Yan din ang aking nais sasabihin. Ang Pinte del Capricho at ang magpantas, yan ang aking sasabihin. Ibig sabihin ay wala kayong kaswiran. Ang problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas, Madali lamang yan. At hindi ko batid kung bakit kurang nakaisip nito. Ito'y simulan sa paghukay ng isang matuwid na kanal. Mula sa bungangan ng ilog at labas nito ay talagusan ng Manila. Ang tuwid na kanal na ito ay magsisilbing gusto at ang lupang nakuha dito ay tatampak sa lupa. Hindi ka lang nagsasayang ng lupa. Napaikil pa ang mga oras sa paglalakbay. O, di ba, silbi lang? Paano yan siya? Iyong naisip. Minungkahi ni Simon na gumawa ng tuwid na kanal na mauugnay sa lawa ng Laguna at sa Luok ng Maynila. Kaya't nagkasagutan sila ni Don Custodio at ng ilang pare. Pagpamanilin niya, sinilin. Ngunit hindi ako sumata ngayon. Di na yata masyadong mga at mapaminsala ang inyong panukala. Hindi tumira kung kailangan. At sana magkukunin ang salaping ibabayad ng mga gawa. Pagkatrabuhin ng mga binanggo, hindi sila babayaran. Sapat ang kanilang bilang. Sinati mo yun. Kaya ka lang kamukod doon, Custodio. Sa ganyan paraan lang mong maisasalawa ang mahalagang proyekto nang walang kahit anong gasto. Ngunit, Senior, ang panukalang yan ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Nagimagsik bang mga taga-Ehipto kahit minsan? Umaban bang mga bilanggo kahit Tito? Ginoo, akala ko ay marami kang nalalaman sa yan. Hindi taga-Ehipto, mga Hudyo ang kakarapin ninyo. Ngunit lumipas na mga panahon na yun. Ang bansang ito ay hindi maghihimagsik kahit pagawin man ng mabigat o patawan ng mataas na buwis. Padre Salvi, ang bahay pagamutan sa Los Baños kung saan naroon ngayon ang kanyang kamahalan. Isang Indiong Ingles ang nakilala na isang kapitan general sa Havana. At sa aking palagay, pinahiram niya ito ng pera. At dahil dito ay nagbayad ng utang ang kapitan general, kaya pinahintulutan siyang makaparito at gawin ang naisin. Nagmungkahi rin si Don Custodio na mag-alaga siya ng itik sa ilog at paramihin ito. Ngunit ayaw ni Doña Victorina na matuloy ang pag-aalaga ng pato dahil darami ang balot na pinandidirihan niya, kaya tumutol siya ayon dito. Papag-alagain ko ng itik ang lahat ng nangyayari sa baybayin ng lawa. At nakikita ninyo ang paglalamin ng mga itik, ang ilog sa paghuhuli ng makakain suso. Papahintulutan po ba ninyo akong ilathala ang kanyang panukala? ngunit, Don Custodio, kung ang lahat ng tao sa baybayin ng lawa ang mag-aalaga ng itik, dadami ang balot. Nakakadiri, mabuti pang tapuran ng lawang iyan. Hay nako! Sikip sa pasahero ang ilalim ng kubyerta. Naroon ang dalawang estudyante na pinakukundangan ng iba, si Basilio na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot, at isang katatapos pa lamang sa Ateneo, at isang makata na si Isagani. Kausap din nila si Kapitan Basilio, at ang kanilang pinag-uusapan ay si Kapitan Tiago. Ay, gaya pa rin ng dati, si Kapitan Tiago ayaw magpagamot kanino man.
Kaya pinuntahan ko na lang siya sa San Diego, ngunit mas nais pa niyang mapag-isa upang malaya siyang makagait ng upyo. Tunay ngang salot ang modernong panahon ng upyo. Kahit alam ng mga matutunan ang kasaysayan, hindi pa rin nila ito inupuso. Habang popular ang klasikong pag-aaral, ang upyo ay isang lamang medisina. May isa sa katuparan ko, Senyor. Nangako sa amin si Padre Irene na niregaluhan namin ng isang kansano. Hindi yan mahalaga. Sasalungat pa rin kayo kay Padre Isabela. Iyanin niyo siyang sumalungat, Kapitan. Nandito yan sa Bapor dahil nagtutungo siya sa Salos Baños kung saan naroon ang Kapitan General. Subalit paano ang mga profesor? Mayroon na rin po, kalahati sa kanila ay Pilipino, ang kalahati naman ay mga Kastila. Gaya ng layo ng pagtakbo nito, hindi na rin ganoon kasama ang inyong idea. Yaman din lamang na hindi kayo masyadong mahusay sa pagsalita ng Latin. Ay pag-aaralan niyong mag-Kastila man lang. Tingnan mo itong mga nakalumang tao. Lagi nilang nakikita ang kahirapan sa lahat ng bagay. Mas napapansin pa nila ang kakulangan kaysa kabutihan nito at nais nilang maayos sa lahat ng bagay. Mukhang palagay ko siya si Tio dahil sa pag-uusap nila sa makalumang panahon, maiba lamang. Ano pala ang sabi ng Tio mo tungkol kay Paulita? Napag-usapan naman lang ang kanyang tiyahin. Alam mo ba nakiusap siya sa akin na hanapin ang kanyang asawa? Si Doña Victorina? At nangako ka pa para lamang mapanatili ang iyong kasintahan? Natural. Pero ang problema ay nagtatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking tiyo. Yan ang dahilan kung bakit hindi nagpupunta sa kabyerta ng Si aking tiyo. Simon sa ibaba ng kubyerta at kinausap ang magkaibigan. Ipinakilala ni Basilio kay Simon si Isagani. At sinabi ni Simon na di niya nadadalaw ang lalawigan nila Basilio sapagkat ang lalawigang ito'y mahirap at di makabili ng alahas. Ngunit matigas na tumutol doon si Isagani. Kumusta, Basilio? Bakasyon na ba kayo? Ang mga ginoo ba ang iyong kababayan? Kumusta? Bakit? Hindi ba kayo pamilyar dito? Paano ko malalaman kung hindi pa ako nagtutungo doon? Hindi kami bumibili ng alahas sapagkat di namin ito kailangan. Teka. Huwag kayong magalit, binata. Ngunit naisip ko lang naman yun. Nag-anyaya na uminom ng serbisa si Simon sa dalawa. Ngunit tumanggi sila. Ito na po ang anak, mga senyor. Maraming salamat po, Senyor, ngunit hindi kami umiinom. Mali ang ginagawa ninyo. Mabuti ang alak sa katawan. Sabi ni Padre Camora, kakulangan ng siglang bayan ito ay buhat sa mga naninirahang sobrang umiinom ng tubig. Mabuti. Sabihin niyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Nilulunod ang alak o serbesa at pinapatay ang apoy. Nakita naman ng kapitan si Padre Florentino at ito'y inanyayahang pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Padre Florentino, halika kayo at umakyat tayo sa kuberta. Dinaro ng mga private. At kung hindi ka umakyat ay mahigit nila ayaw ninyong makasaliman sa kanila. Hindi na lang ang pasyent, kailangan sila. Umakyat sa kuberta. Dinatnan ni Padre Florentino na nagtatawanan ang mga nasa kubyerta. Nang dumating si Simon ay nag-usap-usap sila tungkol sa mga Pilipino at mga alamat ng ilog. Masamang panahon. Hindi naman. Huwag niyo sasabihin yan. Dahil kung ay kasagawa, ninyo lang maayos ang inyong mga gawain. Nakapagpatayo pa nga kayo ng gusali. Doon yun. Hindi ninyo nakikita sa aming mga estusin ang mga nangupahan sa aming mga bienes ay nag-uumpisa ng magreklamo. Huwag na. Tama na pagdaing ninyo kung hindi ay mananangit ako. At sisimula nang dumaing ang mga Indyo.
kayo nanggaling? Hindi ninyo nabutan ang pinakamagandang bahagi ng biyahe. Nakita na ako ng mga napakaraming ilog at tanawin. Kaya interesado lang ako sa mga bagay na nagbibigay ng mga alamat. Nang marinig ng kapitan ang kanilang pinag-uusapan, ay isinalaysay ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ito raw ay banal sa mga katutubo una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu at nasalin sa mga tulisan. Mga alamat, mayaman ang ilog Pasig dyan. Mayroong alamat na malapad ng bato. Ito tungkol sa isang bato na sinasabing sagrado dahil tahanan daw ito ng mga espiritu. Pero nawala rin ang paniniwala ng banal ang bato. Ay ginawa itong kanlungan ng mga tulisan. Ng bato, madali nilang naharap ang mga dumadaan. Lumipas ang panahon at patuloy ang kwento tungkol sa mga tumataob na bangka. Mayroon pang ibang alamat tulad ng alamat ni Doña Jeronima. Di ba, Padre Florentino? Mari mo bang ilahat? Sinabi ng kapitan na may isa pang alamat na ukol kay Doña Jeronima. Si Padre Florentino ang nahingang magkwento nito. Alam na yan ng buong mundo. Paumanin, pero di po namin alam ang mga alamat na yan. Sige na nga, dati na raw akong may isang estudyante na nangakong magpakasal sa isang dalaga sa kanilang ngayon. Ngunit nakalimutan niya ito dahil sa tapat sa kanyang dalaga. Naghintay siya para sa lalaki. Lumipas ang mga panahon ay nagsaya siya ng kanyang kabataan sa paghihintay. Sa lalaking nangako sa kanya. Sa nabalitaan ng dalaga, naging arsobispo ang kanyang minamahal sa Maynila. Dahil dito, nagdamit ng panlalaki ang babae at pumunta sa Maynila para hanapin ang lalaki. Napakilala siya dito upang hingin gusto pa rin ang pangako niya sa kanya. Imposible ang hinihiling ito sa kanyang pagtayo sa arsobispo ng isang kuweba kung saan na inirahan ang mga babae sa kuwebang ito. Namatay ang nilibing si Doña Jeronima ayon sa kwento dahil sa sobrang kabataan ni Doña Jeronima. Pumasok ng patagilid sa kuweba. Umikat siya bilang engkantada dahil sa kanyang kaulihan niyang pagtapon ng sila ng lago. Isang lambat ang inahatak sa ilalim ng tubig na nakasusalo sa mga nahugasang kagamitan. 2 taon na ang nakalipas at nabubura na ang alaala ng mga Indyo kay Doña Jeronima. Nagandahan si Binsaib sa alamat, kaya't naisipan niyang gumawa ng artikulo tungkol sa kwento. Aba, isang magandang alamat ha. Gagawa ako ng artikulo tungkol diyan. Anong masasabi ninyo, Padre Saldi? Tingin niyo ba, tama ba ang binigyan ng arsobispo ang babae sa kuweba? Mas mabuti kung kapiterios lang sila dinala. Halimbawa, sa Santa Clara. Dahil hindi isang asal mag-Ginoo ang pagbibigay ng isang kuweba upang matirahan ng isang taong binigo natin ng pag-asa. Mas marangal kung siya'y dinala sa Deterio ng Santa Clara. Anong masasabi niyo? Ng irasa ng arsobispo. Ngunit, kayo ng pangreliyong gobernador ng simbahan na siyang tumayo sa inyong lugar ng arsobispo, ano ang maaari niyong ginawa kung nangyari sa inyo yun? Walang katumbas ang sakit ng pagninilay. Ngunit dahil mga alamat ang pinag-usapan natin, huwag natin kalimutan ang himala ni San Nicolas. Ikikwento ko ito kay senior na maaaring hindi ito alam. Ito'y ikwento ninyo. Dati ang ilog ay puno ng mga buhaya. Ang sobrang lalaki na napapataob sa mga bangka sa pamamagitan ng pagbalo ng kanilang buntot. Isang araw, may isang taksil na insik na tumangging maging Kristiyano. Ang dumaan sa may simbahan ngunit may nagpakita sa kanyang demonyo sa anyong buhaya at tinaob ang kanyang bangka upang lamunin siya at dalhin sa impyerno. Inspirado marahil ng Diyos ang insik sa mga oras na iyon, kaya humingi siya ng tulong kay San Nicolas at sa isang iglap ay naging bato ang buhaya. Sinasabi ng mga nakakatanda sa panahon nila ay madaling makilala ang halimaw sa mga nakasabog na piraso na bato na naiwan doon
ako mismo ay nakasiguro sa inyo na kaya ko pa rin makilalang malinaw ang ulo ng buhaya. At kung titignan iyon, napakalaki ng halimaw. Nang natnan nila ang lawa ay nagtanong si Vincent sa kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang gibara, nabara o ebara. Itinuro ng kapitan ang lugar kung saan napatay ang sinasabing ibara. Iyon daw ay pinakamurang libing. Ayon kay Vincent, nagtawanan ng iba, si Simon ay namutla at walang kibo. Ipinalagay ng kapitan na si Simon ay nahilo dahil sa paglalakbay. Tingnan nyo, ang ganda ng ilog. Bakas pa rin ang influensya ng alamat nito. Oo nga, saan nga ba dito matatagpuan ang sinasabi nilang bangkay ng isang Ibara, Nabara o Ebara? Gusto mo, Ibarra. Ayon sa mga kawal, natagpuan ang kanyang bangkay sa bandang roon matapos pagbabarilin ng mga sundalo. Kawawang Ibara, sawing palad. Sariwa pa sa alaala ni Tandang Silo ang pagkalingan niya kay Basilio bagamat pumuti na ang kanyang buhok. Gumanda na ang kanilang pamumuhay kaya't hindi na siya nangangaw tulad ng dati, bagkus ay abala naman siya sa paggawa ng walis. Tay, dahil sa aking pagsisikap, malapit na nating maabot ang ating mga pangarap. Hay, sa wakas. Ama na anak, kung may tiyaga, may nilaga, ika nga magpapatuloy ka lang sa iyong hadikain at huwag sumuko. Kaya nga lang at wala na ang aking mag-ina upang saksiyan ang natatamasa nating tagumpay. Hay anak, huwag mo masyadong isipin ang pagkamatay ni Lucia at ng inyong asawa. Ang mahalaga ay nandito kami ni Tano at ni Huli para sa iyo. Maraming salamat, Ama. Siya nga pala, may dumating ka ninang mga reliyoso at sinabi na pagmamayari daw nila ang lupain na ito. Ganun ba? Ano naman ang nakapagsunduan ninyo? Napagkasunduan naming magbabayad ako ng 20 piso o 30 taon-taon bilang upa natin sa kanilang lupain. Hay, nako. Pagpapasensyahan mo na lang dahil kung kakalabanan mo sila sa korte ay malaki ang magagastos mo. Isipin mo na lang na nanatalo sa sugal ang 3 piso mo kaya ay halughog sa tubig at nalulon sa buhaw. Lumipas ang 1 taon, ngunit wala pa rin nangyari sa pangako kay Julie. Lalo pang tumaas ang buwis sa lupa ni Talis. Hindi maaari. Kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi sapat na magkamot lamang ako ng ulo. Ngunit paano ko mababayaran ang 200 piso na hiningi nila sa akin? O anak, bakit? Anong nangyari? Paano? Yang mga prailing iyon nais nila akong pagbabayarin ng 50 piso taon-taon. Imbes na 30 piso na siyang napagkasunduan, sumusobra na talaga sila. Magpasensya ka pa. Isipin mo na lang na dumating ang kamag-aral ng buhaya. Ngunit, paano na ako makakapag-aral sa Maynila? Kailan ako makakaroon ng magandang damit? Hayaan mo sa susunod na taon ay makakapagsuot ka na rin ng mahabang bestida at makapag-aral sa Maynila tulad ng ibang kakababaihan. Huli. Hindi maaari. Kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi sapat na magkamot lamang ako ng ulo. Ngunit paano ko mababayaran ng 200 piso na hinihingi nila sa akin? Anak, gaya ng magpapasensya ka, hanggat kaya mo, huwag kang sumuko ng basta-basta. Pero itay, kukunin nila lahat ng meron tayo kapag hindi ako nakapagbayad at ayokong masayang lang ang pinaghirapan natin sa ilang taon. O ano? Ano nang balak mong gawin? Magrebelde ako. Hindi ako magbayad ng kahit 1 sentimo at isusuko ko lamang ang lupang ito sa sinumang magdilig ng sarili niyang dugo rito. Maghunos dili ka. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Tandaan mo, ang sinumang nananalo sa korte ay naiiwan ng hubad. Ipinanganak tayong walang saplot sa katawan, itay, at kapag ako'y namatay, babalik tayo sa pagiging abo. Hindi pa rin nagbayad si Kabisan Talis at ipinaglaban ang karapatan niya sa lupain.
masalalay ang kinabukasan ng kaniyang pamilya sa kasong kaniyang pinaglalaban. Kung araw-araw ay maglilimos ako sa isang pulubi, gayon din inaabuso na nila ang aking kabaitan. Anak, hindi ka ba nababahala sa sitwasyon mo? Maging ang gobyerno ang kinausap ka, ngunit hindi ka pa rin naapekto o natakot man lang. Ika dito, sumama ka sa amin! Ay! Ito naman po! Hindi ko alam. Kailangan kong magbayad sa mga abogado. Kapag nanalo ako sa kaso, alam ko kung paano siya mababawi muli. At kapag natalo ako, hindi ko rin naman siya kailanganin pa. Ay, naku anak, ano ang laban ng itak sa mga armas ng tulisan? Kailangan kong maproteksyonan ang lupang binungkal ko at bawat tubo na makikitang umusbong sa lupain na iyon ay katumbas ng buti ng asawa ko. Ano na po ang gagawin natin, Lolo? Natatakot na po ako para kay... Isang araw ay nahuli si Talis ng mga tulisan at natalo siya laban sa mga ito. Anong ibig sabihin dito? Basta, sumama ka. No, paano? Humingi ng tulong ang maglolo, lalo na si Julie kay Hermana Bali. Isang lano na lang ang inyong bahay sa halagang 250 piso at bayaran mo na lamang ito kapag nanalo sa kaso. Ngunit hindi ko po ito maaaring gawin. Ito na lamang po ang natitirang pag-aari namin. Hindi pumayag si Julie sa alok ni Hermana Bali na isang la ang kanilang bahay, kaya't inalok na lang iya ito na nilbihan sa kanila. Maraming salamat po. Kahit ano ang gagawin ko para sa aking ama. Manilbihan ka bilang isang katulong sa akin. Po? Sige po. Pumayag na po ako. Magaling. Bukas ng umaga ay magsisimula ka na. Maliwanag ba? Maliwanag po. Sige. Hindi ko na maaaring mahalin si Basilio dahil malalaman niyang hinayaan ko magdusa kaysa ibinta ang lakit niya. Paalam, mahal ko. Gabi na't inilalakad ang posisyong Pangasibrina nang dumating si Basilio sa San Diego. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang silulan nito at ito'y kinakailangan bubugin muna ng Guardia Civil. Ano nyo, Ginong Timir, kami paroon sa Tiani upang tingnan ninyo lahat. Ako may paroroonan din. Kailangan ako ng isa kanina na lilot. Ngunit ako'y totoong marami pang ginagawa. Kung may tingin na sana ako ni Kapitan Basilio. Yan ang ating pamaskot sa inyo. Hindi ko pa paano tulutan, Kapitan. Hindi ko pa kayong tulutan. Siya, akala tayo magtuos. Nangangailangan din ang isang paris na ikaw ang Cora. Kaya ipinakiusap na bilhin na rin iyon ni Kapitan Basilio para sa kanya. Tungkol dyan, Padre. Nakakagulat, kahit saan ay nakakapangalakal at kung paniniwalaan ko ang ilang nagsasabi, nagbibigay at nagre-regalo siya sa mga malalaking tao. Yan din, lumang balita. Sa tuwin ay ganyan din ang sinasalubong ninyo sa Patay akin. ang isa sa ating mga kasama, ang matandang nagbabantay sa kaingin. At ayaw siyang ilibing ng Cora, na para bang isang mahirap, sapagkat mayaman daw ang kanyang Panginoon. Ano naman ang ikinamatay niya? Dahil sa katandaan, Katandaan, kung sana'y namatay na lamang siya sa sakit, wala ka ba kayong Nang tumungtong ang mga batingaw ng Noche-Buena, si Basilio ay palihim na nagtungo sa gubat. Paliit ang buwan kaya't paaninaw na tinungo ni Basilio ang libing ng kaniyang ina at ipinagdasal ang kaluluwa ng ina at gunita ang nakaraang may 13 taon. Naalala ko pa kung anong klaseng trahedya ang nangyari sa atin noon. Buti na lang nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila. Lumipat ako sa Ateneo dahil mas maganda ang trato sa mga estudyante. Kapag nakatapos ako, papakasalan ko na si Yuli. Inay, sana nandito ka at nakita sa bukaran ng aking pangarap. Pauwi na si Basilio nang may narinig siyang mga yabag at liwanag na papalapit.
Nangubli siya sa puno ng baliti at doon ay pinagmasdan ng isang lalaki. Nakilala ito ni Basilio, ang mag-aalahas nang mag-alis ng salamin. Dinapitan niya ito at sinabing ang mag-aalahas ay si Ibarra. Ano kayang ginagawa niyo rito? May tutulong po ba ako? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong gugulita sa mismong kung ito tayo maglalabing matlong taon na ang kayo po ang nagandun sa akin ng isang pakikiramay at hindi ako nagkakamali. Kayo po si Kristus ng Panginoong Ibarra na sa pagkakaalam ng lahat ay patay na. Ito na lang patay na lihim ng iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Tinutukan ni Simon ng baril si Basilio at sinabing ang lihim na kanyang nalaman ay maaari niya itong ikamatay. Di naglaon na inamin ni Simon ang kanyang lihim sa binata at sila ay nag-usap. Kung gayon, nagkakamali pala ako sa pagkakakilala sa iyo. Ngunit kailangan ko itong gawin upang manatili ang aking lihim para magiganti sa mga kampila. Ngunit bakit kailangan mo iyang gawin na malaki naman ang naitutulong ng kanilang programa? Tuluyan na namilaso ng mga kampila ang inyong pag-iisip. Ngunit isa lamang ang aking mahabilis sa inyo na salita. Pagtiis-tiis muna kayo. Pagtiis-tiis. Hindi naghimala ang berhen. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. Natuloy si Huli sa pagpaupa kay Hermana Penchang. Iyon ay araw ng Pasko. Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Silo. Araw na araw pa naman ng Pasko, kailangan ko nang iwan si Lolo upang pagsilbihan si Hermana Penchang. Pinag-uusapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Silo at kung sino ang Tandang Silo, ayos sa po ba kayo? matanda. Kawawa naman si Tandang Silo. Pag-iisa na lamang siya sa buhay. Baka natuloy na siya na TV dahil sa kalungkutan. Oo nga, kawawa siya. Tuluyan na siya ng tito. Si Hermana Penchang na bago Panginoon ni Huli. Hindi rin marunong magdasal ang dalaga kaya tinuruan niya ang dasal at pinabasa ang aklat. Ay, hindi pa marunong magdasal? Huli, halika, tuturuan kitang magdasal. Basahin mo ang librong itong nang paulit-ulit. Sa bahay ni Kabisang Talis nakipanuluyan si Simon. Ito na sa pagitan ng San Diego at Yan. Nadarahop si Kabisang Talis, ngunit dala ng lahat ni Simon ang pagkain at ibang kailangan at 2 kaban ng mga alas. Ipinagmalaki rin ni Simon ang kanyang revolver kay Kabisang Talis. Baril na to upang maprotektahan ka sa mga pulisan. May mga baril silang naipuputo. Ito ay malayo rin ang naaabot. Inilabas ni Simon ang kanyang mga bagong hiyas, kaya't namili sina Sinang at Baka. Lahat na pangkaraniwan uwad lamang. Itong hikaw ginang sinang. Ito ay totoong brilyante. Siya nga po, mga brilyanteng mga bato sa una. Alam ninyo, ang sabi, si Ama ang magbabayad niya sapagkat maibigin siya sa mga bagay na matatanda, mga bato sa una. Marahil naman at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon pa akong kwenta. Ni Cleopatra. Banal ay mga padala ito ni Hannibal pagkatapos ng labanan sa Kone. Marami pa akong mga alahas dito. Ang gaganda naman ng mga ito. Oo nga. Siya raw ay namimili rin ng alahas. Ani ni Simon. Tinanong niya si Kabisang Talis kung gusto ba niya na ipagbili ang kanyang kwintas. Ngunit tumanggi si Talis dahil kay Huli raw ang kwintas na iyon. Nasuot mo, Kapitan Talis. Nais ko sanang ipagbili mo ito sa akin. Handa ako magbayad kahit magkano.
Pagpasensyaan mo na po, Ginoong Simeon. Ngunit sa anak kong si Uli ang kwintas na ito. Ganun ba? Sige. Hindi na kita pipilitin. Ito na po ang iyong gaan, Ginoong Simeon. Kinabukasan, wala si Kabisang Tales. Gayon din ang revolver na mag-aalas. Wala sa kaluban at ang naroon ay isang sulat at kwintas ni Maria Clara. Humingi ng paumanhin si Kabisang Tales sa pagkakakuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsati niya sa mga tulisan. Patawad po, Ginoong Simeon. Ngunit kailangan ko itong nakawin ang iyong baril. Pagpatawad ko rin niyo sa sarili kong tahanan pag nakawan ko kayo, ngunit pangangailangan ang siyang nagtudyok sa akin. Naglaro ng tretsilyo sa bahay aliwan sa Los Baños ang Kapitan General, si Padre Sibilia at Padre Iring. Galit na galit naman si Padre Camora. Hindi alam ng huli na kaya nagpatalo ang dalawang kura ay sapagkat nais nilang makalamang sa isa sa pakikipag-usap sa Kapitan ukol sa paaralan ng Kastilang balak ng kabataan. Mali ka talaga, Padre. Hindi, tama ako. Ano ka ba? Ewan ko sa'yo, Padre. Nagalit si Padre Camoras dahil sa isang sinadyang maling sugal ni Padre Iren na ikinapanalo ng kapitan. Punyalis si Kristo na ang makipagsugal sa inyo, ani ni Padre Camora at tumayo na. Nakipaglaro kayo kay Kristo. Akala yata'y kumikita ako na para lamang mamumulot ng pira. Ang mga Indio ko'y marunong na magsitawad ngayon. Padre Fernandez, ibig ba ninyo maglaro? Hindi ako marunong, di ba? Ibig ninyong si palitan sa ni Padre Camora at si Simeon ang tataya ninyo mga brilyante sa halip na kwarta. Si Simon ang pumalit kay Padre Camora. Siya ay biniro ni Padre Iren na kanyang itataya ang kanyang mga brilyante. Pumayag si Simon. Wala raw namang maitataya ang kura. Ani ni Simon, ako'y babayaran ninyo ng pangako. Ginoong Simeon, payag ka bang makipaglaro sa amin? Itataya ang iyong mga brilyante. Mga brilyante? Walang pinta sa akin yun. Ano ang inyong itataya, ha? Nais kong ibabayad ninyo ang pagiging malupit ninyo sa mga Indio. Ha? Isang kaibangan, pero sige. Ipinayo ni Don Custodio na gawing paaralan ang sabungan. Kung linggo lang at pista lang daw ang ginagamit ng pinakamaayos na gusali, ang mga sabungan. Kapitan, kulang po ang aking mga paralan. Papayag po ba kayo na gawin paralan ang mga sabungan? O sige, kung dapat hindi mapektuhan ang mga sabong. Haha! Kakaiba yung plano ninyo, Kapitan. Lalong kalokohan ang magkaroon ng gusali para sa mga bisyo at para sa karunungan ay wala. Don Custodio, sumangayon ka na lang sa mga gusto ni Kapitan. Haha! Malungkot na tumungo sa Universidad ng Santo Tomas si Placido Pinedente sapagkat ibig na niyang tumigil ng pag-aaral tulad ng nasabi niya sa dalawang sulat niya sa ina. Pinakiusapan nga lamang siya ng ina na kahit bachelor sa artes ay matapos niya. Nasa ika-4 na taon na siya. Ayoko na talagang mag-aral. Uy, Placido, nakapag-aliw ka na bang mabuti ng bakasyon? Ewan, ikaw. Masayang may nakita akong mga magandang babae. Tika, ano bang nangyari nung nakarang araw?
Isang silid na tanahaba ang kanilang klase. Ang guro ay si Padre Milion ay isang batang Dominikong nagpabantog sa filosofiya sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Nang si Placido na ang tinanong ng guro, nalito siya at di nakasagot ng maayos, kaya tinulan siya ng mula at umalis siya ng klase dahil di niya nakaya ang kalupitan ng guro. Alam mo ba ang sagot sa tanong ko? Hindi po, Padre. Wala kang kwenta, wala kang utak, mag-aral ka. Tama na, Padre. Alam kong mas mataas ang iyong ranggo. Ngunit, wala kang karapatan na laitin ako. Hindi ko na kayong matis. Kaya, paalam na. Malaki ang bahay na tinitirahan ng estudyanteng si Makaraig. Si Makaraig ay isang mayamang mag-aaral ng abogasya at pinuno ng kilusan ukol sa isyu sa Akademya ng Wikang Kastila. Uy, Placido, tulungan mo naman ako sa aming panukala na patayo sa napakakaroon sa Kastila. Mukhang maganda yan. Doon tayo magpatulong kay Isagani. Humingi siya ng tulong kay Isagani upang pumunta kay Ginoong Pasta. Natulungan silang isulong ang kanilang panukala na magpatayo ng Wikang Kastila. Napakaganda mo talaga, Paulita. Hindi naman. Ngunit talaga napakaganda mo. Napagtingin ka pa sa akin mo, Isagani. Tingin ko mo. Sagani! Mauna na ako, Isagani. Sige, Paulita. Magpapatulong sana kami sa aming panukala. Ang patayo ng paralan sa Wikang Kastila. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maaari ay mamagitan ng sang-ayon sa kanila kung sakaling sumangguni si Don Custodio. Ngunit nabigo siya dahil nagpasya ang abogado na huwag makialam dahil masila ng usapan. Marami na siyang pag-aari kaya kailangan kumilos ng ayon sa batas. Ginong Pasta, nais kong mapatulong sa inyo para sa aming panukala na magpatayo ng paaralan para sa Wikang Kastila. Kailangan pa ninyong ituro ang Wikang Kastila. Pagdating ang panahon, tubuan na kayo ng uban katulad ko. Baka sabihin ninyong hindi ako nagkatulaan sa inyo. Ngunit, para saan talaga kailangan namin patayo ng paaralan para sa Wikang Kastila upang matuto kami sa kanilang libuhanan. Ganun ba? Ginong Pasta, sana po suportahan ninyo ang aming hiling. Hanga ako sa kanya, pero siya mismo ang gumawa ng kaniyang sariling libingan. Si Quiroga, isang negosyanteng inchik na naghahangad na magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dumating si Simon at nang singilin niya si Quiroga sa utang na 9,000 piso, sinabi nitong nalugi siya. Inalok ni Simon na bawasan ang ng 2,000 ang utang ni Quiroga kung papayag gang Pag-usapan natin ang tungkol sa mga Pilipino. Naiwan mo na kita. Ginoong Simon, Ginoong Quiroga, magsaya lang tayo dito. Maginig kayo. Ang 1,000 utang mo ay gagawin ko na lang 7,000. Kung papayag kayo na itago ang ilang tahanan ng baril dito ngayong gabi. Maganda ang gabi. Ang perye punong-puno ng panunuorin at manunood. Ang 12 galing sa bahay ni Quiroga ay patungo sa kubol ni Mr. Lee. Naisipan mo mapunta dito sa Pilya, Padre Camora? Oo nga. Dahil gusto ko maglibang at makatanaw ng magandang babae. Ika talaga, Padre Camora, bro, kalabuan. Tama na nga yan, pumanik na tayo. Tuwang-tuwa si Padre Camora sa dami ng magagandang dalagang nakikita, lalo na nang makasalubong si Paulita. Uy, si Uli. Ganda niya talaga. Ito natin. Uli, gusto ka na? Tama po sila sa Sagani. Maganda talaga ito. Gusto ko si Huli para kay Sagani. Para magkaroon ako ng maraming kayamanan. Uy, ayun ang magandang babae. Tumigil ka nga, Padre Camora.
Ngunit kasintahan pala niya ang kagalit kong estudyante, si Isagani. Tumigil ka na, Padre Camuro. Umalis na nga tayo. Sige ang hanapin siya, alis na alis. Ayon kay Padre Camora, ay isang hangal ang umiisip ng larawang iyon. May nakitang larawan na kahawig ni Simon. Hinanap nila ang mag-aalahas. Wala ito. Ayon kay Padre Camora, natakot na baka pagbayarin nila sa pagpasok sa palabas ni Mr. Leeds. Pangit naman ng mga Indio. Hindi nga, ang ganda nga eh. Tigil nga kayo. Ang gagaling ng mga Indio. Magaling silang mag-ukit sa mga santo. At may isang manika pa roon na siguro gagunay kamukha ni Padre Irene. At diba, may kawag din Simeon? Tama nga. Siya nga yun. Siya nga pala. Nasaan? Simeon. Mufred, kailangan pa natin magbayad para sa pagkatangal ni Mr. Lee. Kailangan ko siyang pigilan, si Mr. Lee. Hindi siya maaaring magkanti sa pagitan ng isang nasaling maparila. Makita niyo parang karayaan lamang ang salamin. Sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin sa kanyang perya. Pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto na may dalang kahong-kahoy sa kanyang pagbabalik. Bumigkas ng isang salita si Mr. Leeds. Magandang araw sa inyo aking mga panauhin. Ngayon ay aking itatanghal ang ulo na galing pa sa nakaraan, ang ulo ng ispingis. Sa pagbilang ko ng 3 ay lalabas na ito. 1, 2, 3. Lumabas ang isang ulo at sinabi nitong siya si Imutis. Ayon sa ulo, siya ay nabuhay muli pa upang ipahayag ang gayong kataksilan. Titig na titig kay Padre Salvi ang espinghi. Habang nagsasalita ito, dahil sa takot, hinamatay ang praile. Kinabukasan, nagpalabas ng utos ang gobernador na nagbabawal sa palabas. Ngunit wala na si Mr. Leeds. Nagtungo ito sa Hong Kong dala ang kanyang lihim. Mga panauhin, pakinggan natin ang kanyang sabihin. Ako si Imutis. Nanganak ako sa panahon ni Amakis at namatay sa panahon nakakasakop ang taga-Persia. Samantalang si Kabatis ay papauwing galing sa nabigong kasalakay ng mga Libya. Nang matapos ang pag-aaral, mahabang paglalakbay ng Grecia, Assyria, Persia ay umuwi na sa bayan upang mahina. Mga panauhin, ang inyo pong narinig ay kasaysayan ng ulo ng ispingis. Lumabas sa klase si Placido Pinatinti. Hindi na siya ang dating mapagtimpi. Galit na galit siya. Nakita niya si Simon. Sinabi niya dito ang nangyari sa kanya at ang hangad niyang mapasa Hong Kong. Nagpatulong siya sa mag-aalahas. Isinama ni Simon si Placido sa kanyang karuwahe. Talagang kwenta ang buhay ko dahil hindi ako nakapag-aral. Mas mabuti pang umalis na lang ako sa bayan na ito. Uy, Simeon, no? Anong ginagawa niyo dito? Maaari ba ako sumama? Marami ka ba kailangan gawin? Sige, Ang usaping ukol sa Akademya ng Salitang Kastila ay nasa kamay na ni Don Custodio, na siyang pinagtitiwalaan ni Numuta sa sumuning ito. Sa loob ng 15 araw, si Don Custodio ay bumuo ng pasya ukol sa kasulatan at handa niya itong ipaalam sa lahat. Ang panukalang magpatay ng pangalang Kastila ay napakahirap pa siya. Mga pretong pinapantala. Hindi. Napakahirap talaga. Alam ko na. Nang gabing iyon, ikapito, ay makalawang umalis at dumating si Simon sa bahay na may iba't ibang taong kasama. Pinatasan ni Simon si Basilio na itakas si Maria Clara mula sa kumbento ni Santa Clara. Habang nagkakagulo ang buong lungsod, sinabi ni Basilio na huli na dahil nagpakamatay na si Maria Clara. Magandang araw po sa inyo. Tumaganap pa natin itong puling dilata. Hindi po kayo pumunta sa teatro, Sinong Simeon. Nagpasya akong pumunta.
Kumusta ang miskit? Medyo mahina na ang kanyang bulso. O sige, titignan ko muna siya. Ang Ginoong Simeon, nais ko pong malaman nyo na si Maria Clara ay pumanaw na. Dito to yan. Kasi sinungaling ka lang. Pero, totoo po yan. Di maaari to. Mag-uusap sina Isagani at Paulita sa luneta. Handang-handa na si Isagani sa pag-uusap ng kanyang galit sa gabi. Nginitian nito si Isagani. Nangiti na rin ang binata at napawi ang lahat ng kanyang mga hinanakit sa dalaga. Hay, napapursihan ko na iiwan ko na lamang si Isagani dahil gusto kong mabuhay ng normal at ayaw kong madamay sa gulo na pinasukan niya. Pipiliin ko na lamang si Juanito Pilaes. Ina, kupakasal na lamang kay Juanito. Hindi ko alam, Isagani. Pero tandaan mo, minahal naman kita at naging bahagi ka ng buhay ko. Hindi kita makakalimutan ng isa. Mauna na ako, Isagani. Ilinaos ang piging ng mga estudyante sa Pansiteres Macanista de Buena Gusto. 14 sila kasama si Sandoval. Pinakyaw nilang lahat ng mga misa. Masaya tayong lahat. Oo nga, ngunit asa na ba si Isagani? Iyan pa na siya eh. Pasensya na, nahuli ako. Sana magtagumpay tayong lahat. Sana nga. Buti pa, magsaya na tayo. Sana magtagumpay tayo. Sana nga. Maagang nagbangon si Basilio upang magtungo sa ospital. Nais niya pakialaman ang kanyang lisensyatura sa universidad pagkatapos madalaw ang may sakit. Natanaw ni Basilio si Isagani. Dinakip si Makaraig at Basilio ng mga kawal. Kani, ano ang susunod na akbang ang gagawin upang magtagumpay ang ating alokada? Pinag-iisipan ko pang bagay na yan. Sige, mauna na ako. Tumama ka sa akin. Ano to? Tumama ka sa akin. Bakit? Si Isagani ay pinatawag ni Padre Fernandez na isang katedratiko. Labis na iginagalang ito ng binata. Humingi ng pabor si Isagani kay Padre Fernandez na tulungan sila sa kanilang panukala na magpatayo ng paaralan sa wikang Kastila. Ngunit gaya ni Ginoong Pasta, tumanggi rin ito sa binata. Magandang araw po sa inyo, Padre Fernandez. Ano ang iyong nais? Nais ko pong magpatulong sa inyo sa aming panukala magpatayo ng aralan para sa wikang Kastila. Pasensya na, pero wala akong may tutulong sa inyo yan. Ngunit, Padre Fernandez, huwag ka nang kumilit sa gani. Ang gayon, aalis na po ako. Nag-usap sina Padre Fernandez, Padre Erin at Vincent tungkol kay Isagani at sa kapangahasan ng binata at tungkol sa paglubha ng karamdaman ni Kapitan Tiago. Naglubha na talaga si Kapitan Tiago. Talaga, kawawa naman siya. Nga pala, lumapit sa akin si Isagani ng isang araw upang patulong sa akin sa kanilang magpatayo ng paralan para sa wikang Kastila. Hindi maaari yan. Dahil kapag nalaman nila ang ating lingwahe, ay malalaman din nila ang ating binabalak. Tama ka rin din, Sir. Iwan ko, huwag na nga natin pag-uusapan ng naong yan. Nabalita sa San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagkadakip kay Basilio. Si Basilio ay marami ang nanghihinayang sa kabaitan ng binata. Marami ang hindi makapaniwala. Uy, Mare, alam mo na bang nakulong si Basilio? Ano? Ang bait pa naman ang batang iyon. Oo nga. Eh, yung pagkamatay ni Kapitan Tiago, alam mo na? Ay, oo. Halat na kalat na sa buong bayan. Kawawa talaga ang maglolo na iyon. Oo nga, halika, halika. Tara na. Ganun pala ang nangyari. Si Padre Camura ay tinaguriang si Kabayo o sadyang malikot sa babae. Tinangkang gasain ni Padre Camura si Huli. Oh, Huli, batiin
Padre Camora. Magandang gabi po, Padre Camora. Huli, napalitan mo na ba ang nangyari kay Basilio? Siya ay nakulong. Kawawa naman ang aking minamahal na si Basilio. Sige, ikaw na bahala kay Padre Camora. Sige, Padre, papatalo ko muna sa paliliit. Iya, huwag ka nang malungkot. Hindi ka dito. Hindi man lamang nabalita sa mga pahayagan ang nangyari kay Huli. Ipinagtanggol ng mataas na kawani si Basilio, mabuting bata raw at matatapos na sa panggagamot. Ngunit hindi siya pinakinggan ng general, sa halip ay iginiin pa niya ang bata. Oh, mataas na kawani. Taas mo raw akong kausapin. Ano yun? Kailangan natin na pakinggan ang hiling ng mga kabataan at simento na mga kahirap. Hindi, maaari. Ngunit kailangan ko dahil kawawa naman sila. Huwag mong ipapalitan ng mga yun. Malis ka na. Ngunit kapitan, Alis na. Sa wakas ay nakalaya na rin si Basilio. Ngunit ang kanyang mga kaibigan at kaklase ay nananatili pa rin nakakulong, lalo na sina Makaraig at Sandoval. Nakalaya na pala si Basilio. Pero naiwan pa rin nakakulong si Makaraig at si Sandoval. Talaga? Nasa daan si Basilio. Ikawalo ng gabi, makikituloy sana siya kina Isagani. Ngunit hindi umuwi ang kaibigan sa buong araw na iyon. Idaraos ang piging sa kasal ni Paulita at Juanito. Nakita niyang dumating ang sasakyan ng bagong kasal. Nahabag si Basilio kay Isagani. Pumunta si Isagani sa piging dahil nalaman niyang pasasabugin ito. Anong mga Paulita? Ini talagang manitong to. Talagang manya. Parang gusto ko naman ito. Oh, hindi ko na lang papansinin si Paulita. Natapos na ang kasalan ni Paulita at Juanito. Ngunit inamin ni Paulita na pinakasalan niya ito hindi dahil sa pagmamahal. Sa wakas ay kinasal na kami ni Juanito. Subalit hindi ito dahil sa pagmamahal. Pero ito lang ang tanging paraan upang makalimutan ko si Isagani. Nag-usap ang magkakaibigan. Mabuti na lang daw at hindi natuloy ang plano na pasabugin ang lugar ng kasal pagkat nandoon ang kanilang mga iniirog na sina Huli at Paulita. Mabuti na lang ay hindi natuloy ang plano na pasabugin ang bahay na kung saan nandun si Paulita at Juanito. Ito ay dahil nanatili pa rin si Paulita sa akin dito. Pinamahal ko. Napagtagumpayan ni Simon ang paglagay ng lason sa pagkain ng mga Kastila. Sa wakas raw ay natupad na niya ang kanyang mga binabalak. Salamat at sa pagtagumpayan ko ang paglagay ng lason sa inumin ng mga Kastila. Ginong Simeon, totoo ba yung ating mga narinig? Nilagyan mo ng lason ang mga inumin nila. Oo, ginawa ko yun upang wakasan ang kanyang kasamaan. Ginong Simeon, mag-ingat ka sa iyong mga binabalak, baka ikaw ay mapahamak. Maraming salamat sa iyo, Iyo. Pumasok si Padre Florentino sa silid ni Simon. Napaghulo ng pare na uminom ng lason si Simon. Tinangka ni Padre Florentino na ihanap ng lunas si Simon. Pasigaw na sinabi ng mag-alas na huwag na silang mag-aksaya ng panahon dahil mamamatay siyang dalan niya ang kanyang lihi. Inumin ko ng lason na ito bago pa na kumahuli. Ginong Simeon, anong ginagawa mo sa iyong sarili? Ginawa ko ito upang malaman ng mga Kastila na namatay ako ng panginoon ng laban para sa kayaan. Umalis sa silid si Padre Florentino. Kinuha ang takbang bakal ni Simon. Dinala ito sa talampas na laging inuupuan ni Isagani upang sisirin ng tingin ang kalaliman ng dagat. Doon ay nahagis ng pare ang mga takba ng brilyante at alahas ni Simon. Nilulun ng dagat ang kayamanang iyon. Sa Ginong Simeon, sayang at ito ay pumanaw. Sana makakuha ng alas na ito ay dapat